Hindi sigurado si Misty kung dapat ba nilang tahakin ang daan na iminumungkahi ni na Ash at Brock patungong Mahogany Town. Sinasabi ni na Ash at Brock na pinag-aralan nila ang mapa. Biglang may narinig na tunog ng kampana na ikinagulat ni Nurse Joy na agad sumilip sa bintana. Nagulat din si Morty at inisip na baka magbalik na ang Ho-Oh. Hinala naman ng kaibigan niyang si Yusin na baka para ito kay Suicune. Nakita ng mga bida at ni Joy na ang tunog ay nagmumula sa bell tower. Alam na alam ni Joy na kahit sa pinakamalakas na hangin ay hindi tumutunog ang kampana. Sinabi ni Joy sa mga bida na dumarating ang Ho-Oh kapag tumunog ang mga kampana. Ginalugad ni na Yusin at Morty ang bell tower at nakitang maraming kampana ang tumutunog, pero sa huling palapag ay may mga nawawalang kampana. Inutusan ni Morty si Gengar na hanapin ang mga kampana. Ipinagmamalaki ng Team Rocket na nasa kanila ang mga crystal bell na ito na sinasabing pag-aari ng isang Ho-Oh. Nabasa rin ni James na ang Ho-Oh ay isang fire Pokemon na ang apoy ay nagniningning sa 7 kulay at kayang hulaan ang hinaharap. Sinubukan nilang patunugin ang mga ito para tawagin ang Ho-Oh, pero hindi sila nagtagumpay. Pinagalitan ni Jessie sina James at Meowth at siya mismo ang nagwagayway ng mga kampana, pero wala ring nangyari. Gayunpaman, may isang crystal bell na tumilapon at sinubukang kunin ni Meowth, pero nabigo siya at nabasag ito. Nagulat sina Jessie at James habang tumigil na rin sa pagtunog ang mga kampana sa bell tower. Biglang humihip ang hangin at naramdaman ng Team Rocket na may gulong paparating. Pumunta ang mga bida sa bell tower at hinarang sila ni Yusin na pinahiya ni Gengar. Dumating si Morty at inutusan si Gengar na hanapin ang mga crystal bell. Sinabi ni Morty na nararamdaman niyang ang presensya ni Ash ay isang tanda ng pagbabalik ng Ho-Oh. Sinabi ni Morty kay Yusin na nakakita si Ash ng isang Ho-Oh noong araw na magsimula itong maglakbay, na ikinagalit ni Yusin. Ipinakilala ni Morty si Yusin sa mga bida na isang eksperto sa mga alamat. Ipinakita ni Morty sa kanila ang larawan ng mga crystal bell na 300 taon nang nasa loob ng bell tower at binigkas ang alamat. Noong nasunog ang kabilang tore, 32 metal na kampana at 4 na crystal bell ang nanatiling buo. Inilipat ang mga kampana sa bagong tore, pero hindi na ito kailanman tumunog, maliban na lang ngayong araw. Naniniwala si Yusin na binabantayan ng Ho-Oh ang mundo at sinasabing ang galit nito ay maglalaho kung ang puso ng mga tao at Pokemon ay magkakaisa. Sinasabi rin sa alamat na nagpadala ang Ho-Oh ng 3 Pokemon para bantayan ang mga tao, na siyang pinagmumula ng galit nito. Nagalit ito nang masunog ang toreng inialay para sa kanya dahil gustong makuha ng mga tao ang kapangyarihan nito. Sa araw na iyon, nilikha ng Ho-Oh ang 3 Pokemon, Suicune, Raikou, at Entei, mula sa 3 Pokemon na namatay sa sunog, at inatasan itong obserbahan ng mga tao kung kaya nilang mamuhay ng may pagkakaisa. Kung darating ang panahong iyon, babalik ang Ho-Oh. Sinabi ni Ash na nagkita na sila ni Suicune na ikinagulat ni Yusin. Inisip ni Yusin na nagsisinungaling siya at hinamon siya sa isang laban dahil nagpapakita lang daw ang Suicune sa mga mahuhusay na Pokemon trainer. Na-corner ang Team Rocket ng mga Pokemon na gumamit ng string shot sa kanila. Nagutos si Yusin na gagamit sila ng tig-iisang Pokemon. Sinubukan ni Morty na pakalmahin si Yusin, pero na-offend lang si Yusin at inutusan si Morty na maging judge ng laban. Inilabas ni Yusin ang kanyang Alakazam na kanyang partner sa paghahanap ng mga alamat, kaya inilabas naman ni Ash si Pikachu. Gagamit na sana si Pikachu ng Thunder Shock pero biglang naantala ang laban ng may isang batang lalaki na nagbalita na ang Bell Tower ay sinakop na ng mga Pokemon. Nakita nila ang mga Pokemon na gumagamit ng string shot sa tore at maging ang mga Tangela ay naging agresibo. Sinubukang kausapin ni Ash ang mga ito pero may dumating na mga Parasect na gumamit ng sleep powder kaya napilitan silang lahat na pumasok sa gym. Napansin ni na Ash at Yusin na ang bayan ay nababalot na ng sapot na ginawa ng mga Pokemon. Naniniwala si Morty na ang mga Crystal Bell ang nagpapanatili ng kapayapaan sa pagitan ng mga tao at Pokemon, pero ngayong nanakaw ang mga ito, ang kasunduan ay napawalang bisa na. Nagtanong si Brock kung babalik ba sa normal ang lahat kung maibabalik ang mga Crystal Bell, pero sinabi ni Yusin na natatakot siyang baka gumawa na ang mga Pokemon ng mundong walang mga tao, kahit pa maibalik ang mga kampana. Determinado pa rin si Ash na maibalik ang mga kampana. Lumabas si Ash at handa ng labanan ang mga Parasect, nang biglang lumitaw ang Gengar ni Morty, na nilito ang mga Parasect gamit ang Confuse Ray. Pagkatapos ay itinuro ni Gengar sa mga bida, kay Yusin, at kay Morty ang daan patungo sa mga Crystal Bell. Ang Team Rocket ay nakabalot sa mga kukon at labis na natatakot sa mga Pokemon na nagbabantay sa kanila. Sinunog ni Cyndaquil ang mga sapot gamit ang flamethrower. Maya-maya, natagpuan ng mga bida ang Team Rocket at ang mga Crystal Bell. Susubukan sanang kunin ni Morty ang mga ito, pero naging agresibo ang mga Pokemon at pinrotektahan ang mga kampana.
Napansin ni Brock na kulang ng isa ang mga Crystal Bell, kaya sinabi ni Meowth na sinira ito ni Jessie. Sinubukang kausapin ni Ash ang mga Pokemon, pero sinabi ni Meowth na walang saysay na kausapin ito dahil galit na ang mga ito. Na-corner ng mga Pokemon ang mga bida, at sinabi ni Brock na tiyak na nagagalit din ang Ho-Oh habang pinapanood sila ngayon. Nahihirapan ang Team Rocket na makawala at susubukan sana ni Ash na pakawalan ito, pero hindi pumayag ang mga Pokemon. Gumamit ang mga Pokemon ng String Shot, kaya inilabas ni Yusin ang kanyang Alakazam para gumamit ng Reflect. Nakikita ni Yusin na wala ng pag-asa na maibalik ang balanse. Tinamaan ng Vine Whip ang Alakazam kaya ibinalik na ito ni Yusin sa Pokeball. Sinubukang harangin ni Ash ang atake ng Tangela, pero may isang Pokemon na dumaan at pinatigil ang atake. Lumitaw ang Suicune, kung saan ang presensya nito ay naging sanhi ng pagkatunaw ng mga sapot. Nakalaya ang Team Rocket at gusto ni Jessie na hulihin si Suicune kaya inilabas nito si Arbok na gumamit ng Poison Sting. Umiwas lang ang Suicune at pinatalsik ang Team Rocket gamit ang Aurora Beam. Nilapitan ni Ash ang Suicune, pero gusto itong mahuli ni Yusin at inutusan ng Alakazam na labanan ito, sa kabila ng babala ni na Ash at Morty. Gumamit ang Alakazam ng Disable, pero nabigo ito. Gumamit ang Alakazam ng Confusion, pero nagroar ang Suicune, na nagpabalik sa Alakazam sa Pokeball nito. Nakita ng mga bida na umalis na ang Suicune. Lumitaw ang isang bahaghari at naniniwala si Morty na ito ay tanda ng Ho-Oh, at tuluyan na ring nawala ang mga sapot. Nang maglaon, nangako si Ash na sasabihin niya sa Ho-Oh at Suicune ang nararamdaman niya tungkol sa mga Pokemon kung makakatagpo niya silang muli. Sinabi ni Morty na umalis na si Yusin para hanapin ang Suicune dahil mukhang nahawa ito ng pagiging masigasig ni Ash. Sinabi ni Misty na baka ang katigasan ng ulo ni Ash ang nakahawa kay Yusin. Naniniwala si Morty na nagbabantay ang Ho-Oh at babalik ito kung ang puso ng mga tao at Pokemon ay magkakaisa. Naniniwala ang mga bida na darating din ang araw na iyon. Naglalakad ang mga bida at nakakita ng isang maliit na bayan. Nabasa ni Brock na ang pangalan ng bayan ay Exeter. Umaasa ang mga bida na may restaurant sa paligid. Biglang may dumaang Arcanine malapit sa kanila at napansin ng mga bida na ginagamit ito ni Gary para hilahin siya. Binati sila ni Gary at napansin ng mga bida na mahusay ang pagkakasanay nito sa Arcanine. Nag-alok si Ash ng isang laban, pero tumanggi si Gary dahil hindi niya pwedeng hayaang masaktan ng Arcanine bago ang karera. Magtatanong sana si Ash tungkol sa karera, pero nagmamadaling umalis si Gary. Nang maglaon, nag-enjoy sina Misty at Brock sa kanilang pagkain, pero si Ash ay walang gana dahil nag-aalala ito sa color ng Arcanine. Inisip ni na Misty at Brock na hindi naman ito iniinda ng Arcanine. Sinabi ng isang lalaki na katabi nila na ang tawag doon ay Extreme Pokemon, na dati ay isang paraan ng transportasyon pero ngayon ay isa ng paligsahan. Ipinaliwanag ng lalaki na sa paligsahan ay humihila ang Pokemon ng isang trainer na nakatayo sa skateboard patungo sa finish line. Ipinaalam din ng lalaki sa mga bida na bukas na ang championship event. Inisip ni Misty na si Gary ang mananalo, pero nagpa siya si Ash na sumali rin. Tinanong siya ni Misty kung kailangan niya ng ensayo habang ipinaalala naman ni Brock na wala man lang siyang kagamitan. Nagpa siya ang lalaki na tulungan si Ash at pinasakay sila sa isang wagon. Ang lalaki ay si Mr. Shelby na nagpapatakbo ng Pokemon Daycare. Nagtanong si Ash kung ano ang daycare, kaya ipinaliwanag ni Shelby na pinapatakbo ito ng mga nester na nag-aalaga sa mga itlog at sanggol na Pokemon. Dahil sa sariwang hangin at malawak na espasyo, kilala ang lugar na ito na pinupuntahan ng mga nester para magpalaki ng Pokemon. Sinabi ni Shelby sa kanila na ginagawa na ito bago pa naimbento ang mga kotse at tren, kaya na-realize ni Brock na doon nagmula ang paligsahan. Dinala ni Shelby ang mga bida sa kanyang bahay, kung saan nakilala ng mga ito ang kanyang asawa na bumati kay Ash ng good luck para sa paligsahan bukas. Hinangaan ng mga bida ang mga itlog doon. Pinapasok ni Shelby ang ilang mga baby Pokemon na ilang araw pa lang ang nakalilipas mula nang lumabas sa itlog. Nagpa siya si Shelby na ipahiram kay Ash ang isang board at collar para sa paligsahan. Nagpasalamat si Ash at sinubukang sumakay rito. Sinabi ni Shelby na hindi na masama para sa isang baguhan, kaya sinabi ni Ash na ginagawa na niya ito noon pa sa Pallet Town. Nagawang kontrolin ni Ash ang board. Gayunpaman, tumalsik siya nang bumangga siya sa isang bato. Sa kabutihang palad, sinalo siya ng Arcanine ni Gary. Nagpasalamat si Ash kay Gary na nakitang sasali rin pala si Ash sa kompetisyon. Nangako silang hindi pagbibigyan ng isa't isa, pagkatapos ay nag-ensayo na si Gary kasama ang Arcanine. Pinayuhan ni Shelby si Ash na kailangan niya ng isang Pokemon na madaling kontrolin, may lakas, at may paninindigan, dahil hindi na pwedeng magpalit ng Pokemon habang nasa karera. Nakita ni Ash na hindi pwede si Pikachu dahil maliit, kaya pinili niya si Bayleaf.
Nag-ensayo si Ash kasama si Bayleaf pero nahulog siya. Gayunpaman, nagpatuloy lang sila sa pagsasanay. Pinapanood ni Meowth si Ash at sinigawan niya sina Jessie at James para gisingin. Pinanood din nila si Ash at binigyan ni James si Meowth ng pamphlet tungkol sa paligsahan, kaya nalaman nilang maraming Pokemon sa lugar na iyon. Sinabi ni Jessie na isa lang ang kukunin nila, ang Pokemon na mukhang mananalo ng unang premyo. Sinuportahan naman ni Meowth at James ang kanyang ideya. Nag-ensayo si Ash kasama si Bayleaf at huminto nang tawagin siya ni Shelby. Binigyan siya nito ng isang dummy egg dahil sa kalagitnaan ng karera ay kailangan niyang magbitbit ng itlog hanggang sa finish line. Sinabi ni Shelby kay Ash na dapat siyang maging proud sa kanyang sarili. Sinabi ni Ash na ibibigay niya ang lahat at nag-ensayo na siya dala ang itlog. Kinabukasan, nagsimula na ang paligsahan. Ang panuntunan ay kailangang pumunta ng kalahok sa farm ni Shelby para kumuha ng itlog, pagkatapos ay babalik sa starting line gamit ang kahit anong ruta. Determinado sina Ash at Gary na manalo. Nang bumukas ang mga asul na ilaw, nagsimula na ang karera. Gayunpaman, sa simula pa lang, isang scyther ng isang trainer ang lumipad at naging sanhi ng gulo. Nagawang makalagpas ni na Bayleaf at Arcanine sa gulo at itinuloy ang karera. Nagkasabay sina Ash at Gary, kung saan nagbiro si Gary na akala niya ay natabunan na si Ash ng alikabok sa likod niya. Ano't anuman, binilisan ni na Bayleaf at Arcanine ang takbo. Nagwaobserba ang Team Rocket sa itaas at nagpasya silang nakawi ng Arcanine. Hinuli nila ang Arcanine gamit ang lambat at sumemplang si Gary. Hinabol ni Gary ang Team Rocket at nagpasya sina Ash at Bayleaf na tulungan siya. Ibinato ni Bayleaf si Ash papunta sa Team Rocket at bumaon ang skateboard nito sa balon. Nagulat si Shelby at ang kanyang asawa nang makitang bumagsak ang balon. Lumabas si Ash mula sa balon habang nakawala naman ang Arcanine. Gayunpaman, kinuha ni James ang mga itlog at balak na papisain ang mga ito. Nang inilabas ni Jessie si Arbok, dumating si Bayleaf at pinagamit ito ng Razor Leaf ni Ash, pero tinamaan ito ng Poison Sting ni Arbok. Susubukan sanang kagatin ni Arbok si Bayleaf, pero tinamaan siya ng takedown ng Arcanine na inutusan ni Gary na kararating lang. Tumakas ang Team Rocket. Gayunpaman, nabawi ang mga itlog gamit ang Vine Whip ni Bayleaf, habang pinatalsik naman ng Arcanine ang Team Rocket gamit ang Flame Wheel. Nagpasalamat si Gary kay Ash na nagmungkahing bumalik na sila sa karera. Kasabay ng pagdating ng iba pang mga kalahok, nakatanggap sina Ash at Gary ng mga dummy egg at bumalik na sa karera. Binilisan ng Arcanine ng takbo, kaya umisip si Ash ng paraan para makahabol dito. Tumalon sila ni Bayleaf sa isang bangin, kaya muli silang nakalapit kay Gary. Malapit na sina Arcanine at Bayleaf sa finish line, kaya lalo pa nilang binilisan. Todo bilis ang Arcanine, habang si Bayleaf naman ay tumalon at iniunat ang kanyang leeg. Dahil sa trick na iyon, nanalo sa karera sina Bayleaf at Ash. Nirespeto ni Gary ang tagumpay na ito, habang tinanggap naman ni Ash ang Pokeball Trophy. Walang pagsisisi si Gary at alam niyang nakapagpalaki si Ash ng isang mahusay na Pokemon. Nagpaalam na si Gary sa mga bida, habang binigyan naman ni Shelby si Ash ng isang itlog. Sinabi rin niya kay Ash na kapag napisa ito, kailangan niyang gamitin ang Pokeball na nasa ibabaw ng case para mahuli ito. Nagpaalam na si Shelby at ang kanyang asawa sa mga bida na ipinagpatuloy na ang kanilang paglalakbay.